Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman tayo, Vicky Ozawa, ang inyong lingkod ng Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Always, nandyan po si Miss Colette. Thank you so much. Lagi kang nandyan, hunto ni Itsuka Aitai, ne. Ayahan nyo po, malapit nang mabukas ang ating studio na Fire last year at gagawin po namin, pwede kayong pumunta at silipin ang aming live. At pwede po kayong magiging special guest, magchikahan tayo doon on live. Kaya abangan nyo lang po, siguro po magsimula kami noon by next year kasi we're expecting yung baba po na tapos na ayos na yung baba ng studio, ng office, pero yung itaas po hindi pa. And would you believe that will be vacation place? Magiging bakasyonan po siya, magiging hotel na self-contained. Kaya abangan nyo po ang aming coming up next year ng ating Hakshu Zen Cafe. Zen Cafe. Used to be Zen Cafe. Naging Riverside Cafe. But it's gonna be a Riverside studio coming soon by next year. So, pwede po tayo magkita-kita, lalo na sa mga followers na you're always there talaga. Honto ni arigatou gozaimasu na magchikahan tayo, mag-live tayo ng chika-chika, mag-share tayo ng magagandang bagay dito sa Japan. Meron din mga something na sabihin natin na bad na nangyari, but still, more on positive na pag-uusapan po natin. So, standby lang po kayo. Darating po ang time na talagang magkakaroon kami ng mga bisita, mga followers na pwedeng dumalaw at manood ng inyong lingkod na live. Tama ba? Hala, para namang napakaano ko. Samantalang lagi naman ako nagsasalita ng Tagalog. Kaya lang minsan, yung sabi nga ng anak ko, yung grammar ko mali. Pasensya na po kayo. Kasi mahilig po akong gumawa ng quotes, ganon. Sabi nga nila, yung grammar mali po. Anyway, gusto ko pong basahin sa inyo bago natin i-welcome ang mga laging nandyan na talagang always na nagsusuporta sa Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. At gusto ko muna pong basahin ng isang istorya ng isang ano po siya. Eto. Ito po ay galing kay Jin Sakamoto. Basahin ko po ang istorya ng isang dating author model po siya. Author ata siya, kung di ako nagkakamali, Sikh. Sinulat po ito, nabasa ko po ito galing kay Miss Jin Sakamoto. At ito po ay isang istorya ni Miss Krista Rodriguez. Isa po siyang famous designer and author. Napakaano po, ito, biro nyo ha, ako na-touch talaga nung nakita ko siya. Ito po ang istorya. Before dying at the age of 40 from stomach cancer, the world-famous designer and author Krista Rodriguez wrote, ito po, I had the most expensive car in the world in my garage. But now, I have to use a wheelchair. I had the most expensive in my house. There are all kinds of branded clothes, shoes, and valuables, but now my body is wrapped in a small cloth provided by the hospital. Got plenty of money in the bank, but now I'm not benefiting from that amount. Kakalungkot. Eto, sandali po. Medyo natatouch naman ako.
My house was like a castle, but now I'm sleeping on 2 beds in the hospital. From 5-star hotel to now spending time in the hospital, moving from clinic to clinic. Number 6, I've been given autographs to hundreds of people, but this time, medical records are my signatures. I've been to 7 barbers to get my hair done, but now, I don't have hair on my head. With a private jet, number 8, di ko na nasimulan yung bilang po. With a private jet, I can fly anywhere in the world. But now, I need 2 assistants to walk to the hospital gate. Number 9, although there are many foods, now my diet is 2 tablets a day and a few drops of salt water at night. Number 10, this house, this car, this plane, this furniture, this bank, the excessive fame and glory, none of these are useful to me. Number 10, yun na nga po pala. Ulitin ko po yung number 10, napaka-sad talaga na nangyari sa kanya. This house, this car, this plane, these furnitures, this bank, the excessive fame and glory, none of these are useful to me. None of these will relax me. There is nothing real except death. At the end of the day, the most important thing is health. Please be happy with how little or much you have while being healthy. Have everything. Have a plate to eat, a place to sleep. You don't miss anything. Yan po. Kaya nga sabi ko nga po always to me, to myself as well, hindi ang yaman ang magpapasaya sa dito sa mundo. Although kailangan natin for the daily bread, pero ang importante is your health. At pakikisama, pakikipagkapwa-tao. Yan ang mga importanteng bagay. And the most important is paniniwala sa Panginoon. Pagsunod sa Kanyang commandment. Pagsunod sa Kanyang rules. Number 1 po yan sa Panginoon. Kaya nung binasa ko po ito, talagang I read it with my group here in Japan and even to my husband, although he don't understand what I'm saying, but I try to explain in Japanese. Alam niyo po, minsan kailangan natin explain sa husband natin, lalo na mga Japanese, because they're always worried about their job, income. Yes, we really need income. But you know what? I do believe that there is better than that. No? There is better than that, and that is believe in God and communication and pakikisama, pakikipagkapwa-tao at pagiging totoo sa iyong sarili at sa kapwa mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, I was talking to my daughter, I was so happy, I've been talking to her for 2 days na mahaba-haba ang kwentuhan namin. I was telling her, you know what? Sometimes you get fade out when you reach a time na, eto na naman, gigising ako, matutulog ako, magtatrabaho ko, may income o wala ka. Alam mo yun, yung everyday routine. But we should be proud of that. Kasi may routine tayo than nothing. Kasi pag wala na tayong routine, means to say your body is no longer healthy. Kasi you can't do that. Dahil may sakit ka na eh. So keep going while still alive and, healthy. So what I'm doing to myself, I told my daughter, whenever I felt that way, I try to watch from YouTube or any of the good thoughts na mga kasabihan, binabasa ko. Binabasa ko sa YouTube, nakikinig ako ng mga music, ng mga for meditation. I listen to the Word of God. That's very important. And I listen to all the positive things. Although sometimes you're just a human, you cannot just say, I'm always positive. No, I don't believe in that because I myself, pinapatunayan ko, I have this feeling sometimes I turn to be a negative. But I was so thankful to God na nag-change ko kagad siya. I come up with, oops, no, this is not nice. That's not the way you have to think about it. That's not the way you have to say about it. And if you say that, say sorry.
There's no harm. There's no harm in saying sorry, di ba? Than putting your pride. And when you put on your pride, wala na. You get stuck up in your stomach pain, headache pain. No. Believe that the word sorry is very, very important. Very, very lovely words yan. So, tanggalin po natin. So, yan po ang isi-share ko sa inyo na nabasa ko galing po sa isang Miss Jean Sakamoto. Honto arigatou gozaimashita. And I would like to show you, if you can check on that, talaga, ito po yung picture ng author, designer na napakaganda yung babae, di mo? She got everything, ito nangyari sa kanya. So, yun po ang ating opening. At syempre, bago ako umiyak, maiiyak na naman ako. Ayun na naman yung aking crying lady. So, remember, mga kababayan ko, always think positive hanggat maaari. And when you're not thinking positive, try to ask God, what's happening to me? Why am I like this? Help me, God. Always ask for God. Kasi sometimes when you talk to the person, to the people, minsan nagiging pulutan ka when you're feeling something na gusto mo lang i-share, and sometimes it comes up with pulutan. And sometimes it comes up na, ayan na, mamamarites ka na. So, if you don't want that, talk to God. The most important is talk to God. And to the person na talagang alam mo, and most important din, pamilya mo. Diba? God and your family is very important in this world. Para sa akin po yan. At syempre pa, pasok na tayo. Ang kumanta ng Mag-usap Tayo, Miss Ladine Rojas. At ang nag-compose, syempre, wala nang iba ang super composer, Mr. Benny Saturno, ang mga star talaga sa buong mundo. Direk Dante Brillante Mendoza, Miss Jacqueline Jose, Judy Ann Santos, at hanggang dito sa Japan, wala nang ibang ating kababayan, si Miss Beverly Cayman. At alam niyo po, si Mr. Benny Saturno, meron siyang mga grupo ngayon ng mga kabataan. I'm so proud dahil napapanood ko po ang grupo ng kabataan ngayon na hinahandle ni Sir Benny. Honto ni good luck po, sir. Honto ni omedetou gozaimasu. And good luck to the team. I do hope someday na makasama natin sila rito sa Japan. Ano? I hope so. Yan po ang ating opening. And also, syempre, ang ating sabihin, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Minasan, pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Ito na naman po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, na mag-usap tayo. This time, ito po ang ating for this month, buhay mo, hawak mo. Being a happy person is what we all wish. To make this happen, we need to be matulungin, makatotohanan, maunawain, mapagmahal, marunong makontento sa buhay, at most is sumusunod sa utos ng Panginoon. Let's all be a happy person. Yan po ang ating masabing una. At ito naman po ang ating quote of the day. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay para hindi ka sumemplang sa unang hakbang na iyong pinagdadaanan. Huwag kang magdamot, tumulong, lalo na kung konting effort ng time lang ang hiningin ay hindi nangungutang ng salapi. Alam niyo, naisip ko po ito. Dumarating na lang na something, I always said, these are all came from God. Wala nang iba po. Kaya minsan po, maski gabi, nagigising ako. If something comes up to my mind and from my heart, at talaga pong sinusulat ko siya, and then the next day, dinadab ko siya. Ito pa po ang ilang kasabihan natin. Okay lang, walang gaanong laman ang refrigerator mo. Basta puno ka ng pangunawa at pagmamahal sa kapwa mo. Kahit saan ka pa, basta bitbit mo ang kabaitan at katotohanan, maski wala kang pera, lagi ka namang masaya. Alam mo ba ang taong galit at inis lagi ay taong nagbubuo ng stress sa sarili niyang katawan. Pag minataan ka ng salita, mali. Pag tinamaan ka, mali pa rin. Pag pinatamaan ka ng salita, huwag kang magalit
Be positive kasi malay mo mas marami kang malaman sa buhay para sumaya. Ulitin po natin. Pag pinatamaan ka ng salita, huwag kang magalit. Be positive kasi malay mo mas marami kang malaman sa buhay para sumaya. Ang taong marunong magmahal, matulungin, mabait, maunawain ay lalong gumaganda sa mata ng tao at lalo na sa mata ng Panginoon. Huwag kang magpaalipin sa salapi para hindi ka masawi. Lagi mong isipin na maganda ka. Araw-araw, idagdag mo na rin, mabait na tao ka. Araw-araw, din para kaya mong labanan ang mga negatibong pag-iisip at dumarating na mga marites. Hindi lahat ng araw ang gusto mong gawin ay kaya mo dahil may limitasyon din ang kabataan mo. Ang pagtulong at pagiging totoo sa kapwa ay isang kayamanan na hindi mapapantayan kahit anong posisyon meron ka man sa mundo. Pahiwatig ng isang damdamin, huwag kang magtampo dahil ang tampo ay hindi magbibigay ng magandang umaga. Darating sa iyo ang katotohanan basta ikaw mismo ay nagpapakatotoo. Ang pagpigil sa taong ayaw maniwala at makaunawa, ang pagpigil sa taong ayaw maniniwala at makaunawa ay pinakakawalan ng hindi ka mahawa. First come first ang dapat nating gawin sa pang-araw-araw na gawain at gastusin para hindi ka mahuli sa iyong gustong marating. Walang bagay sa mundo na madadala sa ating pagpanaw, kundi ang ating mapagmahal at makatotohanan bilang tao. Ang taong may puwersa na maganda, malinis at masayang buhay at pananaw ay nag-aangat ng kapwa-tao niya. Ang swerte ay hindi basta dumarating at nakukuha kung hindi mo ito pinaghirapan sa malinis na paraan. Walang bagay na di mo magagawa basta alam mo sa sarili mo kasama mo ang Panginoon. Ang pamilya naghihiwalay ng damdamin. Yan po ang buhay mo, hawak mo. Maraming salamat po. Hello po. Nag-exercise ako ng kamay ko kasi kahawak ng ketay. Alam nyo, nagmamanhid siya. Kaya sabi ko, kailangan exercise ko kasi minsan dito na rin po nag-edit sa cellphone. Kaya minsan, alam mo yun, minsan nga natutuwa ako, lumalaki yung ugat mo, kaya I'm so scared about it. Anyway, ingat-ingat lang. Talagang pag nagkakaedad nga, sabi nga nila, kailangan mas 3 doble ang ingat o 4 na doble kesa nung bata ka. But still, laging be careful sa mga food din, di ba? Yan po ang ating mga kasabihan na ginawa ng inyong lingkod. Anthony, minsan po nagugulat ako sa sarili ko, nagigising na lang ako na kailangan I have to write something. Kasi minsan, yung phone ko kasi wala sa tabi ko. Hindi pinatatabi ng aking hubby. Dahil hindi raw ako tumitigil sa cellphone maski nasa kwarto, which is not nice. So I try myself pag ang cellphone ko po nasa malayo sa akin pag natutulog ako. Although the volume is up kasi my family might need me to answer the phone, di ba? Kasi alam niyo naman ng mga bagay-bagay, may mga nangyayari, kaya kailangan ready pa rin yung phone natin dahil nandyan yung communication, although wag sobra. So yan po ating mga kasiban, at ngayon po hindi na ako magpapahababa, pasok na po tayo sa ating news of the day. Onegaishimasu. It's news time, ito ang ating mga balita.
France Jean. From France po siya, na foreigner, huli sa paggamit ng credit card ng ibang tao. Ay, very bad ha. Ito po ay galing sa Japan News noong August 18, 2023. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang lalaking age 38 years old matapos tangkain itong bumili ng mamahaling branded bag sa Ginza gamit ang credit card ng ibang tao. Paano niya nakuha yun? Basahin natin. Aki ay binayaran ang mamahaling bag sa Ginza na naghahalaga ng mahigit 60 lapad gamit ang credit card. Subalit, napansin ng staff na magkaiba ang name niya sa passport at name na nakasulat sa credit card. Kung kaya nahawag nila ang mga pulis. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang credit card pala ay pagmamayari ng isang Japanese woman at ito ay napulot lamang ng lalaking hinuli sa loob ng eroplano kung saan pareho silang pasahero. Na-trace din ng mga pulis ang bahay ng lalaki at pinasok nila ito at nakita pa nila ang credit card ng isang Japanese sa lalaki na pasahero din ng plane. Nalaman din nila paulit-ulit na nabili ng mamahaling item ng lalaki sa Ginza gamit ang credit card na napulot. Ano bali siya, steward kaya siya sa loob ng eroplano? Pag may mga naiwan, hindi niya na binabalik, sinusurrender. Ayan, magsisimula na ang Japan siguro ng higpit. Kasi sa ibang lugar po, usually ilang percent, ang lakas ng percent na pakita mo lang, pag magbabayad ka, bigay mo lang credit card mo and that's it. Hindi hiningi ang passport. Buti na lang, dito sa Ginza, napansin at pinakita, hinihingi pala ang passport, which is very good. Kaya lang madadamay ang iba. Ano ba yan? Ito lang po ang ating pangalawang balita. Pinoy kababayan natin ay balita na po namin ito na i-post po namin ito na very, very sad talaga. Pinoy huli sa nakawa ng mamahaling relo sa Ginza. Naalala niyo noon sa Ginza, di ba nagkaroon ng nakawa na sobrang place na hiruma siya, hindi gabi, in the afternoon, na talagang Yung nangyari sa Ginza na ang aga-aga ang bilis nilang makuha lahat ang dapat nilang makuha maski maraming nakakakita, di ba? Kabuuan ng bagong istorya na nagpangyayari noon at ano na nangyayari sa investigation after ng insidente yun. Ito po'y galing ulit sa Japan News August 18, 2023. Okay, naalala niyo po, di ba? Ang insidente ng nakawa na ito sa Ginza noong nakaraang buwan ng Mayo itong taon na to. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang kababayan nating Pinoy age 23 years old matapos mapatunayang kasabwat siya sa nakawang nangyari. Grabe. As of now, umabot na sa 8 katao ang nahuli ng mga pulis na kasabwat sa nakawang nangyari sa isang store ng mamahaling relo sa Ginza noong May at isa na dito ang kababayan nating Pinoy. Ayon sa mga pulis, bawat isa sa mga hinuli nila ay may kanya-kanyang responsibility na ginawa upang madali nilang matangay ang mga mamahaling relos. Ayan na. Naku, bakit ka naman sumali, kuya? Okay, ito naman po ang pangatlong balita natin. Kakalungkot dito, foreigner again. Vietnamese na lalaki huli sa illegal na pag-pick up ng pasahero. Yan po, ito po yung istorya na Ito po ay ukol sa mga pares na may mga driver's license dito sa Japan. Diba, kahit saan pwede ka na magmaneho, yung Japanese license, yung mga residente dito. Ang ginagawa niya po, Vietnamese, nagsa-sideline siya. Alam po natin, kailangan natin mag-sideline, lalo na kung may pamilya tayo at pinadadalan sa Pilipinas. Pero maging legal po tayo, wag po nating hayaang masira ang pangalan natin dito. Bawal po ang mga ganitong klase ng extra income, maski may proper license ka sa Japan. Ito po ang kabuuan.
Ayon sa news na ito, hinuli ng Hokkaido Police ang isang Vietnamese na lalaki, age 28 years old, matapos mapatunayan na mimikap ito ng mga pasahero at hinahatid sundo niya kapalit ng kabayaran nito. May bayad, ay bawat po yan. Ang lalaki ay illegal na nag-ooperate bilang isang taxi na kahit na wala siyang kaukulang permit. Kung kahit hinuli siya, napatunayan na naghahanap siya ng mga customer sa SNS na kababayan niya na gusto magpahatid at sundo sa airport sa Hokkaido. Inaamin naman ng lalaki ang hatol sa kanya sa gobyerno ng Japan kung paano kayo makakakuha ng lisensya ng gano'n. Okay, ito naman po ang ating last na balita. Ganda po ito. Alam nyo kasi, natuwa ako. I'm so happy talaga nung marinig ko ito. Medyo mahaba po ang balitang ito para may August 20. Kumulang 140 anak ng mga dayuhang mamaya na walang resident status kahit na ipinanganak at lumaki na sa Japan ay bibigyan ng espesyal na pahintulot na madatili sa bansa. Inihayag ni Justice Minister Ken Saito nung Biyernes po ito. Ang gobyerno ay nagpasya na ipatupad ang espesyal na panukala patay sa makataong batayan. Totoo naman, di ba? Lalo na kung ang mga bata tagal na rito, dito pinanganak, dito nang halos ang salita, dito na. Pati pagkain, dito na, hindi na alam ang mga pagkain ng bansa nila, di ba? Ito pa po, ang espesyal na manirahan sa bansang Japan, dito po sa Japan. Nagpapasya ng ministro ng Hustisya kung matupad ang ilang mga kinakailangan. Ang bilang ng mga taong makakatanggap ng espesyal katayuan ay inaasang nasa daan-daan, kabilang ang mga magulang. Kasi before, naalala nyo po, nabigyan yung bata ng visa, pero ang mga magulang hindi nabigyan ng visa, yung mga walang residente dito sa Japan, kung bang saan sabihin natin. No proper documents. Nangyari is, nabigyan yung mga bata, bakit mo naman iiwan ang anak mo, di ba? Hindi mo iiwan. Dapat magkasama kayo, at least ngayon medyo nagigising na rin sila dahil kulang talaga sila ng tao dito sa Japan ngayon. Promise. Ito pa po. Umaasa ang gobyerno na mag-issue ng special na pahintulot para sa paninirahan sa mga bata na ipinanganak sa Japan. Nakatanggap ng edukasyon dito at nais nang magpatuloy na manirahan sa bansa bilang pagsasaalang-alang na kanilang kaugnayan sa lipunang Hapones. Sabi ni Saito sa isang press conference noong Biyernes. Ang espesyal na panukala ay magbibigay daan sa amin ng protektahan ang mga batang hanggat maaari, habang naaangkop na pinamamahalaan ang mga gawain sa immigration at paninirahan, sabi ni Saito. Ang mga dayuhan na gagawa ng 3 o higit pang application para sa refugee status ay maaring ma-deport sa ilalim ng binagong immigration control at refugee recognition law na pinagtibay noong Hunyo na nagpapataas ng mga alalahanin na ang mga bata na nakatira na lamang sa Japan ay maaring ma-deport kung ang kanilang magulang ay utos na umalis ng bansa. Yun. Ibig sabihin kung yung mga magulang talaga medyo tagilid, hindi pwedeng bigyan ng visa, yun, nakakasama ang mga bata. So yun ang mga sa immigration pa rin ang mga decision, tsaka sa mga document nyo, tsaka sa mga, syempre sa mga action nyo dito sa Japan. Ayon sa Immigration Service Agency, 4,233 katao ang nakaharap sa deportation, ngunit tumanggi na umalis sa Japan sa tapos ng 2022, kabilang ang 201 na wala pang 18 taong gulang na ipinanganak at lumaki sa bansa sa kanila. Humigit kumulang 114 menor de edad o humigit kumulang 70% ang inaasahan
makatanggap ng espesyal na pahinturan para sa paninirahan. Sa maraming kaso, eto pa po, gayunpaman ang mga bata na ang mga magulang ay iligal na pumasok sa Japan, nakagawa ng mga krimen tulad ng mga pagkakasala sa droga at prostitution, nagsilbi ng higit sa 1 taon na bilangguan o nakagawa ng maraming pagkakasala sa munisipyo. Ang karamihan sa 201 menor de edad ay kasalukuyang nasa pansamantalang paglaya mula sa pagkakakulong, bagaman Maaari sila pumasok sa mga pampublikong paaralan. Hindi sila makakatanggap ng pambansang siguradong pangkalusugan at yung insurance po, yung Hoken. At napapailalim sa maraming paghihigpit tulad ng hindi makapaglakbay sa labas ng prefecture kung saan sila ay nakatira ng walang pahintulot. Yun po. Kaya mag-ingat po tayo kung baga sa magbibigay man sila ng special visa para sa mga walang status ng residente rito sa Japan. May mga rules na dapat pa rin tayong sundan. Immigration pa rin po ang mag-rule. Yan po ang mga balibalita. Siyempre pa po, may isa akong extra balita sa inyo sa Kumamoto. Kaya sa susunod na balita po, i-announce po natin kung anong nangyari, kung na-approve na ang mga foreigner ay pwede nang bumoto. At yan po ay pinaglalaban pa rin ng Kumamoto Prefecture. Kung anong mangyayari, abangan po natin sa mga balibalita. I'm sure it's gonna be a big news kasi usually they call us foreigner, diba? Baka pwede na po raw tayong tawaging citizen of Japan. Pero yung passport, magkakaroon na rin kaya ng madalian kung gusto natin maging citizen dito sa Japan. Abangan natin. Yan po ang mga balita galing kay Miss Jane at keep sa inyo pong lingkod, Vicky Osawa, na mag-usap tayo. Maraming salamat po. Yan po mga balibalita na sana magdire-diretso kasi never ginawa ng Japan yung ganyan, di ba? Although nangyari po, I remember na nabigyan ng visa yung mga bata, pero yung nanay at tatay na pauwi. Which is not nice, di ba? Siyempre, pamilya yan, dapat pagsamahin nila. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Siguro po medyo nakita na rin nila talagang kulang na po sila sa tao. Kulang na nila sa mga bata. Kulang sila sa bata, puro dumarating na yung mga edad ko. Kaya nangangailangan po and we'll just hope and pray. At yung kababayan natin, nakakalungkot. Yung nangyari dun sa Ginza, very sad. Kasi maski mga foreigner na shock na ang Japan nagkaroon ng ganong klaseng pagnanakaw, hold-upan sa loob mismo. At hindi lang yun. Hiruma, kitang-kita yung mga tao na sa labas, nakikita sila, pero they doesn't care. At isa ang kababayan nating kasabot dito. Very sad. So yan po ang ating mga balita. Ngayon pasok na po tayo sa ating commercial. Order na po kayo. Dito lang po, may address po dito. Tawag kayo. Nutflex. May Nutflex. Ang sarap. Oishi! This is Nutflex. Very delicious. Recommended. Buy now. 食べたことありますか？はい、食べたんですけど、すごくニンニクと塩の味が効いていて、もう一度食べるとハマっちゃいます。
いいですね。とてもカリッとなってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。皆さん買ってみてください。バイバイ。ちょっと美味しいですよ。はい。アジは辛いから。私エリックです。今日はね、こちらのビクトリアワールドというところからできているピーナッツをご紹介します。こちらは、ガーリックが入ったり、お塩とガーリックをスーッと混ぜて、パンって入れて混ぜたものです。こちらのピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。Yan po ang ating mga baby girl diyang mag-usap tayo team. Nakita nyo naman. Alam nyo, may bago po silang commercial. Ini-edit pa po namin. May bago sila kasi ngayon malalaki na sila. That time, medyo maliliit pa sila. That was a couple of years, 3 years ago po ata yan. Ngayon po malalaki na sila at gumawa sila on their own style ng commercial. Pag-edit po natin yan, pag natapos na, yun na po ang bagong commercial natin. Please, look after po kung habang lumalaki sila, siguro mas marami silang kakaining. Siyempre pa ang ating Netflix. So mga kababayan ko, may special offer po kami ng Netflix as per last week, simula nung last week, every 3 order ng Netflix will cost you only 2,500 yen. Will cost you only 2,500 yen. So avail nyo po and free shipping. Kasama na po ang shipping, so will cost you only 2,500 for every 3 mani po. So ang laki ng tipid kasi po ang letter pack na lang itself, it's 520. Tapos nakatipid pa kayo ng another 500, so nakatipid po kayo ng almost 1,020 sa 3 piraso ng Netflix. Kaya lang po, ang available na lang namin, puro may balat lang po. Ubusin lang po namin ang puro may balat, and maanghang at di maanghang. Kung ano po yung available, yung po ibibigay namin for the promo. So, onegaishimasu po ang Netflix natin. At syempre, ang mga translation, nandiyan pa rin online services, hindi nawawala. Onegaishimasu po. And maybe we're coming up on September. Announce ko na po ng mga plane ticket, lalo na mga pauwi ng December. We will have 1 tanto para po sa plane ticket itself. Kaya lang po, syempre, tungkol sa LCC ng mga ticket, mura man po siya dyan. Pero ang second-in po namin, it's only until you leave Japan. After you leave Japan, hindi na po namin second-in. Well, explain po yan. Kung magpapabook kayo ng ticket, ready na po kami for next month. Pwede nyo na pong ilagay ang inyong booking. Ayan, pwede na po kayo maglagay ng inyong booking. But full information po kailangan namin. Kung may minor po, kailangan ng birth date ng minor. So, yan po mga ating services. And onegaishimasu po sa mga services. Maraming salamat. Ito na ako sa aking osusume. Ito po yung nabili ko sa Giom Super. Alam nyo, di ba mahilig tayo sa suman? Mahilig tayo sa mga malagkit. Ito po na try ko, nagluto ako ng mochi na ginawa akong suman. Pero hindi ako magaling kasi sa mochi pala. Pero tinry ko po siya, yung mochi. Dinurog-durog ko siya. And then ginawa ko siyang anong tawag doon? Yung kulay puti. Yung kulay puti po niya na umaangat. Ayan, nakalimutan ko. Anyway, yun na nga po yun.
ginawa ko, naglagay ako sa hot water, tapos umangat siya, and then sinawsaw ko po ito. Ito po yung nabibili sa Giom Super, ito po ay honey, sugar, black sugar, kumbaga sa ano sa atin, arnibal. Arnibal siya na pwede mong sausawan sa mochi. Ang sarap. And you know how much will it cost you? It's only 398 yen. 1 kilo na po siya. 1 kilo na siya, nabibili po sa Giom Super. Kaysa gumawa ka pa ng mga arnibal, gumawa ka pa ng sausawan mo sa suman, na halimbawa, nakabili ka sa Pilipinas, ay naku, nakalimutan ko sausawan. Eto na po, meron na po dito sa Japan. Ito, super sarap talaga, promise. 398 yan lang po. Sa Giom Super po ito nabibili for 1 kilo. Talaga, pag mahilig kayo sa matamis, mahilig kayong magawa ng suman o mga malalagkit, i-recommend ko po ito. Sa Giom Super po yan nabibili. Tama ba? Ay, mali ako. Ayan. Yan po. Sa Giom Super po siya nabibili for only 398 yen. Okay, yun po ang ating susumi. At syempre, huwag niyo kalimutan ang ating Waku Waku Beach Resort. Lucky Waku Waku Beach Resort. Andyan po yan sa Batangas. Kaya mga nagbabakasyon pa sa Pilipinas, pauwi pa lang sa Pilipinas, gustong mag-rejuvenate sa Pilipinas ng kanyang pagod dito sa Japan, gusto niyang ma-relax, and you want to be all alone, maski kasama mo ang pamilya mo, okay lang. Dahil pwede ka naman mag-solo dun along the beach side na mag-relax. So you feel relax talaga. Minsan kasi kailangan natin talaga na all alone. Pero andyan ang pamilya mo, kasama mo pa rin. Pasok po kayo, i-check nyo po sa homepage, check nyo po ang homepage nila sa internet. I-check nyo rin po sa Facebook. Andyan lang po. Lucky Waku Waku Beach Resort sa Batangas po yan. Hontoni kasi nag-stay po ako dyan kasama ang pamilya. Maraming salamat. Ang mga staff, ang babait po talaga. Very helpful, hospitality nila, hindi po yung bawal yung ganito, bawal yung gano'n, alam yun. Minsan nakakaasar kasi yung mga raming bawal, lalo na kung hindi pagod ka na, biglang sabihin sa'yo bawal, you feel like staying lang there, biglang bawal po dyan, gano'n, nakakapagod. Dito po sa Lucky Waku Waku Beach Resort, mag-i-enjoy kayo. Medyo dulo po siya. Pagpasok niyo po kasi ng kalsada, baka niyo na kung saan to, kakatakot naman, ang layo naman. No. Pagdating niyo po ron, talaga naman marirelax kayo. Lucky Waku Waku Beach Resort. Honto ni Mina sa Osusumi this po. Osusumi po natin yan. Ngayon, pasok na po tayo sa ating one-on-one. Right, manager? One-on-one. Ito po ay tungkol sa isang kababayan natin na senior niya a long time ago tungkol sa recognition. Kasi po, ang dami nagwo-worry about recognition. Makakasalba ako sa Japan, wala akong recognition. Gusto ko lang palitan ang pangalan ko under my single name na dati, pero wala akong recognition. Anong dapat kong gawin? Nag-share po siya, but ito pong pag-share na ito, it doesn't mean na lahat po tayo ay pwede nito. Kaya lang po ganito ang ginawa niya. Panoorin pakinggan po natin ang kanyang nagawa at sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng DFA sa kanya na talagang inasikaso siya, in-entertain siya at tinanong talaga kung anong gusto niya mangyari, and that's happened to her. Pero hindi po natin masabi na nangyari sa kanya, pwede mangyari sa iyo. Pakinggan lang po natin ang kanyang experience about non-recognition na ibalik sa single name. Onegai shimasu. Japanese husband ko. Pinakausap po ako sa pinapunta po ako sa basta yung pinakamataas pong na ano doon sa DFA. Para po pumunta ka dito sa room na to, kausapin mo yung pinakamataas namin kasi ayaw ko po talagang humiasya. Kaya po pinapunta po ako doon kasi yung pinakamataas namin ang kausapin mo kung pagbibigyan ka. So, ipaprocess natin yung passport mo ng single ka. Yun po, nagpunta po ako, nag-antay pa po ako ng 3 days po yata, bago pa po ako ma-skate po. Tapos nung nagpunta na po ako sa DFA, nakausap ko po, lalaki po siya, mabait naman po siya, tapos sinabi, binasa niya po yung papel ko, nakita niya po doon na patay na nga po yung asawa ko. So, sabi niya, wala na daw, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Yun po ang sabi niya. Kasi nakalagay naman na dito, napatay na yung asawa mo. Sabi niya, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Kausapin ko daw po muna kayo. Yun po ang sabi ko sa kanya. Tapos po doon, may inano po siya, ninote po niya doon sa papel na ako yung pangalan ko na pwede na siyang mag-process
ng passport po using yung single name. Sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Yeah, kung hindi ko po yun tinry, baka po hanggang ngayon, po ako nakakasal. Hindi ka makakasal. Opo. So yun po. May ganun din po pala. Dapat po hindi hihinto sa first na step pala. First step. Dapat po hindi pa pala hihinto. Ipaglaban mo, total nasa yung hope. Tsaka yung hope mo, anak, and faith. Hope and faith nandun kasi rin. Ang pag-ibig kasi malaki maitutulong talaga na ikagaganda. Sobrang nag-thank you nga po ako sa kanya noon. Kasi first, wala daw pong case na gano'n. Kaya po, yung parang kakaiba nga daw po yung case ko. Sabi niya, at nabigyan daw po ako ng ano daw po ginawa ko. Kasi usually, hindi daw po pinapayagan. Mahirap daw po yung case na gano'n. Yes. Yun po ang sabi nila. Tapos sabi ko, ito na po, nakakuha naman po ako. Kaya po, nagulat din po sila doon. So, ang ibig sabihin, ang nangyari, kinasal ka sa Hapon, and then nakipag-iwalay ka sa Hapon, and then after nun, nalaman mo na matay na siya. Diba? Umuwi ka sa Pilipinas. Pero bago ka umuwi sa Pilipinas, sa totoo lang may boyfriend ka, diba? Na gusto kang pakasalan, kaya lang hindi pwede dahil hindi ka pa nare-recognize, wala pa yung recognition. So, pagdating sa Pilipinas, ipinaglaban mo na kailangan bumalik sa pagka-single yung pangalan mo. No? Nag-request ka sa City Hall ng Japan para ipadala yung sa Gifu yung rekontodoki nyo, yung divorce nyo kasi kito. Yun po, yung parang ano po niya, nakadagay po lahat doon. Yes. Nahiwalay na kayo at patay na siya. Nakalagay po lahat. And then first step ka, nagpunta ka dun sa para ibalik sa pagka-single yung pangalan mo. Ang galing. Nakuha ko po yun. And then ayaw kang payagan. Ayaw po akong payagan. And then after nun, ayun na, pinakita mo. Pinakita ko po sa kanila yung death certificate nga po nung dati ko pong asawa. Slate ko din po siya sa English. Tapos pina-authenticate ko po sa DFA. Galing. Kaya ngayon meron. Ito po yung pinakita ko doon. Kaya ngayon single name ka na. Diba? Tapos nagpakasal ka na ngayon sa iyong mahal. At saka po ako nagpakasal sa Kaya ngayon, pag nagpunta ka sa PSA, yun na makikita mo. May record na. Kahit po ang tagal-tagal na. 2019 pa lang po kami kinasal. Ang galing. Sobrang tagal po. Di ba may mga cases din ng ganyan, basta malinis talaga ang purpose mo at pag-ibig yan, may maganda talagang sagot, tiyaga at pagiging totoo lang. Ito po yung galing po sa family register po. Kasi kitong. Nakalagay lahat dyan. Yes. Ito lang po yung pinakita ko po. Sa DFA. Sige anak, ipasa mo na lang sa amin yan and then ipasa mo sa sa team mag-usap tayo, ha? Okay po. Thank you po. Iha. Okay. Thank you sa support. Thank you, Iha. Okay po. Thank you, bye-bye. Okay po. Thank you po. Thank you, Iha. Bye-bye. Opo. Yan po ang isang kababayan natin talagang senior niya po. It's been a long time ago. Senior niya po ang kanyang experience. So, try lang po and make sure na pakikipag-usap nyo, dala nyo mga proper documents na kakailanganin nila. Okay po, ngayon naman, pasok na tayo sa ating little Queenie, little princess ng mag-usap tayo. Panoorin po natin sila, lalo na sa little one natin, si Tiara. Onegaishimasu.始まるよ、リンです。今日はなんかちょっとエジソンという歌をね、ちょっと短いんですけども歌いたいと思います。大丈夫ですか？じゃあ行きます。
踊る暇があったら発明して歌う暇があったら発明してライブのブッキング決定発明してその発明王に俺はなる。皆さん、もしよかったらコメント欄に書いてください。お願いです。バイバイ、また見てね。Thank you. Very good. Tatlo. Very good. Apat. 5. Wow. Anim. Anim. Pito. Pito. 8. 9. 10. 10. Can you say Siyam? Siyam? Siyam. 10. Very good. Akala ko'y sa aking papel-tingin na lang. Wala nang nakatalaga. Naglalang ka lang sa katiling. Narinig ka ang mga lahat sa'yo. Ano nga ba ako sa'yo? Dito sa may nagkakaroon. Yan po ang ating little princess dito sa Mag-usap Tayo.
Alam mo yun, yung gusto ko na bumigay. Sabi ko, saan kaya niya gustong bumigay? Bumigay, di ba? Akala ko sumigaw. Tuwan-tuwa po ako sa kanya, talagang very cute. Talagang nagulat ako nung naglilinis po kasi kami noon ng pamilya naglilinis. Biglang hinawakan yung mic at kumanta-kanta. And also, syempre, andyan ang ating always na naka-steady dito sa si EJ, si Linchang. Nakakatuwa, di ba? Ngayon, pasok na po tayo sa mga one-on-one. Teka, papasok ako kay Miss Suzanne. Pasok po tayo. Sandali lang po. Ayan, na-late ako. Actually, yung mga batang yan, kung isipin nyo, ang daming talent ng ating mga, kahit sino may talent kaya lang pag di mo na ilabas, pag di mo nakita, o walang nakakita, dahil hindi mo nga inilalabas. Marami pong talent ang ating mga babies. Makikita mo yan habang maliit. Like, this time, hello? Hello po? Handali. Hello? Handali po, ha? Magtatawag tayo. Ayan, okay. Hi, Miss Hussein. Hello po. Hello. Yes. Hi. Yes, hello, good afternoon. Ito na naman tayo sa ating segment. Kamusta na dyan? Diyos ko, dito lumagpas na ang bagyo. Buti na lang. Kaya lang marami ding nasakuna. Sa Osaka, ang dami, Tatori. Right, manager? Pilipi mo to tayo handa kedo. Eto, Miss Suzanne, okay. Kunin ko na ang mga katanungan. Onegaishimasu. Yes po, meron po tayong 6 na katanungan ngayon. Miss Vicky, na atin pong sasagutin at bigay ang advice. Okay, thank you. Onegaishimasu. Ito po ang ating unang katanungan. Yes. Ako po ay nag-overstay dito sa Pilipinas. Pilipinas? Ako po dati ay permanent visa na. Pero namatay po yung nanay ko. Mahigit 1 taon na din po akong hindi nakabalik sa Japan. Ano po kaya pwede kong gawin para makabalik muli ng Japan? May anak at apo po ako doon sa Japan. Salamat po. Paano siya ma-overstay sa Pilipinas? Hello, ma'am. Kung nanonood po kayo, paano po kayo masasabing overstay sa Pilipinas? Ang overstay lang po sa Pilipinas kung tayo ay may foreign passport. Yun po ang overstay. Bawa, foreign passport ka, Japanese passport ka, and then, ang visa mo is 3 months lang ang binigay sa'yo ng immigration. Lumagpas ka ng 3 months, overstay po yun. Pero being a Pilipina, at permanent ka sa Japan, hindi po tinatawag na overstay yun. Ibig sabihin, kung 1 year ka pa lang sa Pilipinas, okay, ganito po yan. Ang rules po ng Japan, sa pagkakaalam po ng inyong lingkod, kung halimbawang permanent ka, umuwi ka ng Pilipinas, and then mag-i-stay ka more than 1 year, kailangan kumuha ka ng re-entry. Pag wala pong re-entry, yan ang medyo may problema. Or either, kung wala ka mang re-entry, bago mag 1 year, bumalik ka ng Japan. Kung hindi po nagbabago ang rules ng Japan until today, I never checked the rules for a couple of months kung nagbago o hindi. Ay, hindi po kayo overstay niyan. Ang overstay lang po is for the foreign passport na nasa Pilipinas, na yung visa. And you, as a permanent, permanent visa sa Japan, hindi ka naman, kung nag-over ka ng 1 year, I think you really need to go to Japan Embassy kung wala kang re-entry. Kung meron kang re-entry, kung meron kang re-entry na as a permanent from Japan na lumabas, that is good for 5 years. Kailangan within 5 years bumalik ka ng Japan. Di ba? Kasi up to 5 years lang yan. Kailangan bago mag 5 years bumalik ka. Kung meron kang multiple re-entry, no? Or re-entry na tinatawag po yun. If I were you, ma'am, pumunta po kayo sa Japan Embassy. Punta po kayo sa Japan Embassy, dali nyo po ang passport nyo, yung residence card nyo, etc. Kung ano pong sasabihin. And you must have a good reason why did you stay that long. Ano ang rason? At hindi kayo nakabalik agad ng Japan kung wala po kayong re-entry. Itanong nyo po, yun lang po ang pinaka-best niyan. Pumunta po kayo sa Japan Embassy, pakita nyo yung passport nyo, pakita nyo yung inyong residence card. And then they will be the one to answer how will you come back to Japan. Kung anong mga kailangan.
na mga document kung meron ba o wala. Yun po yun. Kasi marami naman pong, nung COVID po ito, no? Ibahin natin. Kung yung nung COVID po, maski walang re-entry, dahil sa COVID, hindi nakabalik ng Japan, excuse po yan. Good excuse po yan. Talagang reasonable po yan. Pero with you po, yun ang unang tatanungin sa inyo ng Japan Embassy. So make sure na pumunta po kayo sa Japan Embassy and ask for it. Yun lang po ang ating masasabi sa Japan Embassy. Tanong nyo po ang inyong status kung makakabalik kayo ng Japan. Pero as far as I'm concerned, as long na may re-entry po kayo, pwede po kayong bumalik ng Japan kasi permanent visa kayo. Kung wala po kayong re-entry at lumagpas kayo ng 1 year sa Pilipinas, go to Japan Embassy. Both po. Okay? Yan po ating masasagot sa number 1 question. Pasok tayo sa number 2. Yes po, para sa ikalawang katanungan, ma'am, tungkol po sa pensyon ng asawa ko. Pantay na po ang asawa ko noong July 25. Okay. May anak na lalaki, isa. Nasa 46 na po. Sa 2017, language po kami nagkakilala. At kasal po kami, 6 na taon lang po kami nagkasama. Tanong lang po, kung may karapatan po ba ang anak niyang mag-claim ng pensyon ng asawa ko kahit po siya ang naka-beneficiaries? Oh, no. Ang pagkakaalam po ng inyong lingkod, ang pension po hindi pwede sa anak. Hindi po pwedeng ipasa yan sa anak. Ang pension po ay sa asawa lang. Kung di po ako nagkakamali, although we can double check about it, no. Ang pwede lang pong mag-benefits ang inyong anak is kung meron semi-hoken, private insurance. Kung meron po siyang private insurance at ang beneficiary sinulat ng inyong asawa is yung inyong anak, yes. Sa kanya po yon. Hindi nyo po makiklaim yon. Kasi nangyari na po yung case, meron po kaming hinawakang case na ganyan, na nakakuha ng almost gooku at yung misis po ay walang nakuha ni 5. Diba? Kasi nakalagay daw doon sa beneficiary ng semi-hoken is yung anak na lalaki lang at hindi nakasama yung asawa na Pilipina. Pero yung pension itself, kung may pension po yung anak, as mister nyo, no, hindi po allowed ang anak niya na nandito sa Japan. No, ang pension itself, hindi po i-allowed yun. I'm very sure about it. But we can double check about it. If you can give us more information about sa pension ng inyong asawa. We can check that if you can give us all the full information. Okay po, pero ang alam ko po, I would say hindi po pwede pumasa yan sa anak niya. No? Okay, ang pangatlong katanungan, Mrs. Zane. Yes po, ang sunod po na katanungan ay ito. SSW1 po, machining category po ang visa ko. Tapos, nag-resign po kasi ako sa previous company ko po noong June 15. Umupo ako ng June 29 dito sa Pilipinas para po mag-process yung LAMSA ko. Ask ko lang po, makakabalik pa po ba ako sa Japan kahit wala po akong OEC? Pero po yung visa ko po hanggang June 2024 pa po ang end. Oh, ang magiging problema mo dyan kung wala kang OEC, kung hindi po ako sure masyado sa mga SSW, I'll be honest with you. I'm just starting to learn. I'm getting it from my friend, si Miss Grace, sa kanya, natututo po ako. And I myself also learning from the internet. About OEC, ba tawag doon, Miss Hussein? OEC? O, anong tawag doon, Miss Hussein? Certificate of Employment po. Certificate of Employment, OEC? Hello? Hello? Hello po. Yeah. Ma'am. Ano yung wala daw siya? Wala siyang... Wala siyang OEC? OEC. Yung OEC yung ba yung... Kundi po, sorry po sir. Hindi ako nagkakamali. Yan po yung nakukuha sa polo. Tama ba? Kung mali po ako, gomenasay. Anyway, if I were you po, bago kayo pumunta ng Japan, punta po kayo sa POEA. Punta po kayo sa POEA or either mag-challenge po kayong pumunta ng Japan kasi marami rin po akong narinig na nag-challenge na lang sila dahil yung visa naman ng 2024, nakapasok pa rin po sila pero na-release po kayo, ang talo nyo po dyan, isa. Kung may release paper na po kayo sa dati nyong kumpanya, baka po naipasa na yan sa immigration. Baka ma-A to A kayo.
Kaya ang pinakamaganda po niyan is pumunta po kayo sa POEA. I-check niyo po sa POEA kung anong mangyayari. I just don't know bakit ka umalis sa kumpanya. Kung nakakawa ka na ng release paper, baka naipasa na yan sa immigration. I'm not very sure about it. I'm so sorry. Yun po, magcha-challenge ka talaga dyan on that case. Yun po ang nararamdaman ko, masasabi ko. Magcha-challenge ka dyan kasi you decided to quit the job and then if you got already the release paper, meaning to say, baka ipinasa na nila that you're no longer working with them. No? I-challenge nyo na lang po ang sarili nyo and then kung gusto nyo pumunta rito or the best thing to do is pumunta po kayo sa POEA. Mas alam nila yan. Kasi ang POEA, syempre, sa mga migrant worker, OFW, alam nila ang mga sagot dyan. Okay po, yan lang po ang ating masasabi sa inyong katanungan. Honto ni Gomenasay. Yes, Miss Susan, pang-apat na katanungan. Yes po, ito po ang katanungan. Linawin. Yes. Kung na basta may mag-sponsor ng company ng kamag-anak namin sa Pinas, kakausapin po kayo. Kahit po ba Haken Gaisha lang po, mag-i-sponsor, like po ba? Oh, yeah. Yes po. Haken Gaisha. Bali, hindi sila sponsor. Kung ano yung kumpanya, parang yung mga documents ng kumpanya yun, ipapasa lang ng Haken Gaisha. Although, ang kausap ng Kojo is yung Haken Gaisha. Yes po, pwede po yun. Kailangan natin makausap yung Haken Gaisha. So, pwede po kayo mag-PM sa mag-usap tayo and then pwede po namin kausapin ng Haken Gaisha para kung gusto niyang kumuha ng mga tao and with you, siyempre gusto niyo pong ipapuntahin ang inyong pamilya, basta yung qualified lang po sa mga kailangan ng gobyerno ng Japan and ng Pilipinas para makalabas sa bansa natin. Siyempre, number 1 dyan, yung pag-aaral ng Nihongo. Basta po qualified yung mga documents ng inyong pamilya. At yung Haken Gaisha po, talagang meron siyang sponsor din at talagang merong Kojo o kung ano man, kung saan man na nangangailangan ng tao, pwede po. Kasi marami pong Haken Gaisha na mismo sila ang nakakakuha even in Vietnam. I have this Haken Gaisha na kakilala na ang kinukuha niya is from Vietnam daw dahil hindi niya alam ang proseso sa Pilipinas kung paano, and now she's willing to talk to me with my good friend Grace, kasama ko siya para kumuha ng mga tao sa Pilipinas, and I'm still learning, that's why I can't move on pa rin. For the meantime, yung tungkol po sa inyo, pwede pong dumaan, kung okay lang, pwede po kaming kausapin. Yun po. Basta yung proper documents po ang kakailanganin dyan and expenses po nung sponsor kakailanganin. Kasi for the Filipino, alam ko po, pag pumunta ng Japan, no expenses at all except sa mga ilang bagay na maliliit sa Pilipinas. Yun po ang ating masabi. Pwede pong tumawag kayo sa amin and then get an appointment para makausap namin ang Haken Gaisha. Yun po. Yes, Miss Hussein, last natin? Pang-5 po. Pang-5. Mali na naman ako. Yes, pang-5. Pang-5 natin is, permanent resident po ako sa Japan, nakapon. Kasal po ako sa dati kong asawa. Iwalay na. Ngayon po, nagkaroon ng ibang karelasyon at nagkaroon kami ng anak. Tanong ko po, maaari ko po ba silang mabigyan ng visa? Oh. Kasal siya sa Hapon? Yes po, before. Before? Nasaan siya ngayon? Japan, wala po siyang banggit, basta ang sabi lang po niya, dati, asawa, hiwalay na po. Oh, okay. Nasaan siya? Ibig ba sabihin is nasa Pilipinas siya kasi nag-a-ask siya kung magbibigay ng visa dun sa bata? Yes po, tinatanong po, siguro po nasa Japan siya kasi ang tanong niya, mabibigyan ba niya ng visa yung bago niyang karelasyon at yung anak niya? Oh, okay. Yes, kung halimbawa pong hiwalay kayo dun sa Japanese at maski wala munang recognition at nanganak kayo ngayon, kasi bago kayo manganak, naka-registered na po yan, di ba? Or buntis pa lang po kayo. Ibig sabihin, kung buntis pa lang kayo, nire-registered nyo na yan sa mismo, sa ospital, kung sino ang tatay. Kailangan po, magpakasal na muna rin kayo. Kasi pag nakasal kayo, although yung bata, mabibisahan niyo po, kung hindi ko alam kung anong permanent visa siya, di ba? Oo, permanent, anak po ng Hapon. Oh yes, anak siya. Permanent visa siya, anak siya ng Hapon, di ba? Kung baga sa half siya. Tama?
Ayan, umuusod yung silya ko, pasensya na po kayo. Okay, kung half ka, yes, mabibigyan mo basta yung father or sino ba? Babae kaya siya, lalaki? Wala po nabanggit. Walang nabanggit. Okay. Yes? Lalaki po. Oh, lalaki ka. So, ibig sabihin, anong status ng visa so far nung iyong karelasyon ngayon? Anong status ng visa niya? Yung status ng visa niya, kumbaga sa kung tourist o whatever, mag-change status muna yan. I-change status mo muna yan bago kayo magkaroon ng apply ng visa. Number 1, magpapakasal kayo. Di ba? Kasi kung halimbawa dati mong asawa Japanese, and then dati niyang asawa Japanese pero half siya. Tama ba? Hindi ko mag-get. Yes po. Una nakasal po siya sa dati niyang asawa pero hiwalay na. Hindi ko nabanggit kung Hapon po or Pilipino. Okay. Okay, yun po. Kung Japanese ang husband nyo, nahiwalay na kayo at permanent visa naman kayo dito, yes po, mabibigyan niya basta yung mga proper documents lang. Ang number 1 yan, ano pong status nung pakakasalan nyo? I-PM nyo po ang full information para masagot po namin kung anong dapat yung step by step na gagawin. Although, paki-understand lang po na hindi po ako immigration lawyer, hindi po ako sa immigration, hindi po ako sa embassy. I-share lang po namin kung anong nalalaman namin through our experience as well and learning from the internet din po. At mga rules na binabasa po natin. Kaya mga kababayan, yung pong ngayon na nagtatanong, yes po, kung permanent visa kayo with proper documents, both side na mga kakailangan ng gobyerno ng Japan, I do think you can. Pwede nyo po siyang bigyan ng visa. At yung baby nyo naman po, probably, yes po, mabibigyan nyo ng visa. Kung dito nyo pinanganak yung bata, i-report nyo po. Dahil alam ko po, pag nanganak ka, as a permanent visa holder, yung bata po magiging permanent din. Within 3 months, kailangan po i-report nyo. Kailangan magka-passport po kagad ang bata na ipapanganak nyo within 3 months. Bago po mag 3 months, kung di po nagbago ang rules ng Japan, within 3 months, pag nanganak ang isang permanent visa rito, na passport na ng bata sa embassy na i-report of birth nyo, yung bata po ay magiging permanent visa din. Kung di po nagbabago ang rules ng Japan. Kaya yan po ang ating masasabi, yes po, mabibigyan nyo dahil may permanent visa kayo rito. Basta proper documents lang po. Okay po? Yes, Mrs. Sen, ang last question natin. Yes, para po sa ating huling katapos. Yes. So, ano po about sa isa-isa? Ano? Nag-error ka? Ngayon dito taon. May 1 year na lang po akong valid visa bilang spouse visa ngayon. Ngayon po, di ko po alam kung pinaprocess na ng dati kong asawa yung divorce namin. Gusto ko po sanang magsariling visa, independent visa. Pwede po ba yon? May kasya naman po ako pinapasok. At may siya kay din po ako. Posible po ba na mangyari po ito? Oh, okay. Ang asawa niya, Japanese or Filipino? Spouse B, hindi po nabanggit din. Okay. May sabi, divorce na po sila. Hiwalay na siya, di ba? Okay. Ibig sabihin ng divorce, Japanese yan. Kasi pag hiwalay na, annulment, okay, kung spouse mo Japanese at nag-aalala ka dahil you have only 1 year visa, meron po kaming narinig at mga na-assist din na after that, kung may sponsor namang iba, nabibigyan po ng visa. And did you went to, to the immigration and report that you were na-divorce na po kayo? Yun po, kasi alam ko po, pag halimbawa na-divorce ka rito, magre-report ka sa immigration. Although yung iba hindi naman nagre-report na, pero ang rules po talaga, when you divorce with a Japanese, kailangan po mag-report tayo and then the immigration will tell you what to do. Kung halimbawa pong sinabi nyo sa kanila na meron naman po mag-sponsor sa aking company, alam ko po, sometimes they accept it. Depende po yan. Kaya if I were you, magtanong po kayo mismo sa immigration. Anong mangyayari, kesa po after a while hindi. Pero kung matatapos na po ang inyong visa, itanong nyo po kung paano pag-extend and then go there straightforward and sabihin nyo po ang pangyayari. Pero ang alam ko po, nagre-report muna eh. Pero go ahead po kung anong feel nyo na dapat gawin dahil alam ko na marami naman pong nabisahan din na nahiwalay man sa Japanese
ay nagkabisa pa rin dito. Pero hindi naman lahat po, no? Hindi ko mo siya nangyari dun eh. Sa'yo rin po mangyari. Depende po yan sa mga documents at saka sa situation ng pagdating nyo rin sa Japan. Dahil 1 year pa lang pala ang visa nyo, I'm not very sure about. Immigration pa rin po ang sasagot niyan. Better go ahead and ask the immigration. They will give you assistance naman po. Good luck po, yung gambati ko dasay. Okay, Miss Hussein, yan ang ating mga katanungan. Tama? Okay na po. Yun po ang ating huling kasama. Okay, thank you so much, Miss Hussein. Again and again, always salamat. Ayan po, si Miss Hussein na nandyan forever, maski ano pang chika-chika namin sa buhay. Ano-ano pang mga ups and downs na mga nangyayari dahil marami kaming mga nangyayari dito sa ating services. May mga error, may mga ganun, pero nakatawa pa rin po kami. Okay po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan ang mga question. Kung may mga katanungan pa po kayo, mag-PM lang po kayo at andyan po ang aming assistant. Please hold on lang po and give us more full information if you're married to a Japanese or you're a girl, you're a woman, ganun po. A girl or woman, a girl or a boy, ganun. Diba? Pakilagay nyo na rin po kung may katanungan kayo. Onegaishimasu po. Okay, pasok lang po kayo lagi sa FB page, mag-usap tayo. Ngayon po, andito na tayo sa quote of the day. Ito natin ating quote of the day. Ito. Ang ating quote of the day. Huwag nating ipitin sa isip at puso ang negatibong pananaw para mas maluwag ang buhay na tinatanaw. Totoo yun. Kasi pag inipit natin sa isip natin ng negatibong pag-iisip, yung iniipit mo na lang, tinitiis mo, alam mo mas mahirap. Kasi minsan, kasi nagtatrabaho kaya tiis na lang nga ako, pero hindi yun ang attitude mo. Actually, it's one of the bad way ng life na maging malungkot kapag lagi kang negatibo. Diba? Pero natural lang yung tao ka, pero hanggat maaari, wag po natin ipitin sa damdamin natin, sa isip natin yan. Kaya ito po ang nasabi ko for quote of the day, huwag nating ipitin sa isip at puso ang negatibong pananaw para mas maluwag ang buhay na tinatanaw. Diba? Masarap mabuhay na laging masaya, maski anuman dami ng problema. Yan po ang ating masabi. Maraming salamat po sa team Mag-usap Tayo. And I hoping na dumadami na naman kami. Di ba talagang ganun ang buhay? Dumarami, kumukonti at minsan talagang importante lang is masaya ka araw-araw. At syempre sa team na nandito sa Japan, maraming salamat din po sa mga followers na nandyan, mga assistants na i-share po namin sa inyo. Onegaishimasu po. Huwag niyo kalimutan aming translation, ang aming Netflix na special offer. Andyan pa rin po. Kaya konti na lang po siya. So coming up na kami sa new one. Hanggang ano na lang po ito, mga September kung kailan ang deadline niya. So pasok po kayo sa FB, pasok po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. May balat na Netflix po. Maanghang at di maanghang for only 2,500 yen. 3 piraso po kasama na ang shipping. Onegaishimasu po. Thank you. Yan po. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglududas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglududas kapag nag-usap tayo. Mga
Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok